misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fact checker. Black communications, the social need to follow. I'm asking fake news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information. No room for deception, it's time for retaliation. Black communications, we set the record straight. Real news, no filters, just the facts we dedicate. Fake news spreading like an epidemic outbreak, but I won't back down, I'll be the one to make them choke. Black communications, not that relevant until exposing all the lies. Watch them burn in hell. Good day, ladies and gentlemen, Rosa here of Splat Communications. Before we start, may we request dear followers, viewers and subscribers to please don't skip ads. This will help us a lot to continue the work that we do. Thank you. Likewise, may we request those who have not subscribed yet to please do so. Kindly make it a habit to like the videos, but more importantly, share it so you can help us in our fight against fake news, misinformation and disinformation. Breaking news. Noong nakaraang ilang oras, isang insidente ng banggaan ang naganap sa pagitan ng isang barko ng Chinese Coast Guard at isang bangkang suklay ng Pilipinas malapit sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ang pangyayaring ito ay nagresulta sa pinsala sa parehong mga barko, ngunit walang naiulat na nasaktan sa panig ng Pilipino. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, NTFWPS, sinubukan ng Chinese Coast Guard na harangin ang bangkang suklay ng Pilipinas na papunta sa BRP Sierra Madre, isang lumang barkong pandigma na ginagamit bilang outpost sa Ayungin Shoal. Sa kabila ng pagtatangka ng China, napigilan ang resupply mission, matagumpay pa ring nakapaghatid ng supply ang Pilipinas sa kanilang outpost. Sa isang pahayag, kinondena ng NTFWPS ang mga aksyon ng Chinese Coast Guard na tinawag itong mapanganib, irresponsable, at ilegal na paglabag sa soberanya at mga karapatan ng Pilipinas. Dagdag pa rito, binigyang diin ng grupo na ang mga aksyon ng China ay malinaw na paglabag sa mga batas ng internasyonal na maritime. Samantala, naglabas din ng pahayag ang Chinese Coast Guard na sinisisi ang Pilipinas sa nangyaring banggaan na nagsasabing ang mga barko ng Pilipinas ay pumasok sa kanilang teritoryo ng walang pahintulot at nagdulot ng insidente. Ang insidenteng ito ay isa lamang sa maraming mga sagupaan sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, isang lugar na matagal nang pinag-aagawan ng iba't ibang bansa dahil sa laki at dami ng likas na yaman nito. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy na pagtutulungan ang Pilipinas at China sa mga negosasyon upang mabawasan ang tensyon, ngunit nananatiling matatag ang posisyon ng Pilipinas sa pagtatanggol ng ating soberanya. Sa kaugnay na balita, dumating na sa Pilipinas ilang oras pa lamang ang nakakaraan ang malaking South Korean Coast Guard Vessel 3011. Ito ay dumaong sa Manila Bay. Ito na marahil ang simula ng pagdating ng mga barkong Coast Guard ng iba-iba pang mga bansang kaalyado ng Pilipinas upang tulungang magpatrolya sa loob ng ating exclusive economic zone. Matatanda ang napakarami ng bansa sa buong mundo ang nagpahayag ng suporta kay Pangulong Marcos Jr. simula ng kanyang ipamulat sa buong mundo ang mga pagmamalabis ng China at ang mga delikadong gray zone activities na ginagawa nito sa ating mga mangingisda, Coast Guard at iba pang mga kawani ng ating pamahalan sa pinagtatalunang lugar kung saan ang tensyon ay napakataas na. Panoorin po natin ang pagdating ng South Korea Coast Guard 3011 courtesy of Corayon 3 Manila Bay.
Please support Splat Communication Channel memberships. For small amounts per month, you would be able to help us continue our fight against fake news and disinformation. We have 3 levels of memberships: Splat Beginner, Splat Intermediate Plus, and Super Splat. Channel members have the any or all of the following perks: Loyalty Badge, Priority Reply to Messages, Members Only Live Chat, in-video and live video shoutouts, Early Access to Videos, Connecting to Social Media, Free and Discounted Merchandise. Hurry! Please become a channel member now. What can you say? Kindly share your thoughts in the comment section. We hope you enjoyed and learned something today. In behalf of the Splat Communications team, till next time. Stay safe. Rosa out. Bye. Hello everyone, welcome to Splat Communications, your channel for reliable, relevant and accurate information regarding sports, surveys, statistics, science, politics, people, lifestyle, arts, travel and technology. Kanino daw napupunta ang pera? Kay Eddie. Sino si Eddie? Wala ka na ba ibang argumento maisip sa utak mo? Tumindig kayo! Yung ganito, Tinitiyak ko, meron ding titindig sa tabi nyo. At para lalang sigurado, ano pangalan niyo ulit? Rastaman, yo. Half human, half zombie. What you gonna do? What you gonna do with a big butt, wiggle, wiggle, wiggle. In a world unfolding, where stories come alive, amidst the chaos, there's a truth we strive. Splat Communications, the voice that breaks the mold, reliable and relevant. We're here to unfold. Breaking down the walls, moving side by side. Splat Communications, our truth we can't hide. We're the source you lean on, reliable and strong. Get your news from us, where you truly belong. In every headline written, Ain't no land of misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fact checker. Splat Communications, the social need to follow. I'm asking fake news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information. No room for deception, it's time for retaliation. Splat Communications, we set the record straight. Real news, no filters, just the facts we dedicate. Fake news spreading like an epidemic outbreak, but I